Director, yun hubang talent manager umamin sa inyo o sa mga ahente ninyo na talaga namang may mga customer siya na mga taga-gobyerno? Wala pong direkta doon sa kanyang affidavit, pero sa ngayon po, yung cyber warrant namin, makikita namin doon sa telepono. Pero sinabi naman po niya, meron po siyang sinasabi, pero sabi niya, PR lang, yung parang date lang. Ganun. Sabi nga niya, ngayon lang nga ako may involve dito sa ganito, sa ganyan na sistema. Pero there's a strong indication po, Kate, I know what you're saying, but there's a strong indications na meron pong mga involved po na malalaking tao. Escort service. Ganun na nga po, Sir Ted. Sige, iiwan ko po muna yung topic na yan habang ito po ay nagpapatuloy ang investigasyon. Alam niyo na po ito, Director, ito pong umano 4 doon sa mga nagpapakilalang bodyguard raw ni Saldico ang nagbago na po na statement? Yes, na balitaan ko na po, and even before lumabas yan, there are already feelers coming in na gusto pong makipag-usap sa amin ng una, 2, tapos 4, and they say na later on, dadami pa po. Pero we are validating, pero tapos lumabas na nga po sa news, nilabas na nila na gano'n. At ako naman po, consistent to what we have investigated nung pumunta po sila rito, Kated, kung naalala niyo, pinatawag po namin sila. That is consistent to our findings and recommendation po. Kaya hindi na rin po ako nagulat na mangyayari po yan. Findings and recommendation po na ano, sir? Para lang mas maliwanag. Hindi po namin binigyan ng malinaw na credibility yung kanilang statement doon because unang-una yung hesitations, tapos pangalawa, hindi naman po nila pinirmahan, yung kalahati pumirma. At kung maalala nyo po, Kated, sinabi ko na nga, November pa lang, kasama na nila hanggang bago lumabas, no February. And ang aming pong findings doon is it looks like na kinukoach nga po nito ni Attorney Balico dito mga 18 Marines po na ito. Okay, so kung hindi nyo po tinanggap, no? Hindi nyo binigyan po ng bigat itong mga binabanggit nyong salaysay nitong nagpapakilalang mga bodyguard raw o delivery boys ni Saldico. Bakit yung iba dito ay tinangkilik na ombudsman? Well, I cannot speak for ombudsman, Kated. Ano po, no, they're an independent body. Baka meron po silang nasisipat base sa kanilang lente na maaari po nilang magamit. Sa amin naman po kasi, ang amin pong tiningnang kabuuan po nung joint affidavit po, yung pinagsamang sinumpang salaysay. Because ang challenge nga po namin noon, Kated, is hindi pwede sama-sama, ano po. So yung ang understanding ko po rin kay Ombudsman, meron yatang 8 na nag-issue talaga po doon ng salaysay. Yung sa amin po rito, 4 or 5 lang po yata yung pumirma doon sa salaysay nila. Opo. Gaano po kalalim ang inyong kaalaman dito ngayon sa 4 na umano'y bumaligtad na nag-recant at may bago ng kwento? From the information po na binigay sa akin, meron lang pong isa na identified yung pangalan, but yun lang po, I will keep it on hold until lumabas po na pusa po or manggaling na rin po sa kanila. No po. Opo, sige. As we speak now, meron po mga pending cases na, di ba? Si Attorney Baligod and I think pati yata si former Congressman Defensor at ito hong mga nag-execute ng affidavit, yung mga humarap doon sa hearing po, no? Yung mock hearing umano ng Blue Ribbon Committee, etc. na pending po na cyber libel, di po ba? Tama po, iba't ibang korte po yan. I understand. There's Quezon City. Tapos recently po, may pinahilatang 3 cases sa Las Piñas. So, iba't ibang lugar po. Napakarami po niya na pumasok na perjury cases po. At ang NBI po ay isa sa mga nag-imbestiga actually, right? Dito po sa mga inihain, halimbawa ni former Secretary Senator Leila de Lima. De Lima. Tama po. Yung compare kay Father Plaby, yung kay Secretary de Lima. Tapos pinorward lang naman po namin sa DOJ po yung amin pong naging findings sa investigation. And ang finally po ang nagpasa rin yan ang nagdesisyon din po whether to file it based on the standards ng DOJ is ang Department of Justice din. Okay. Ano effect nito ngayon? Ito pong sinasabi na recantation ng 4 doon sa nag-execute daw ng isang affidavit lamang. Dito ho ngayon sa mga pending cases ng cyber libel at perjury.
Well, not as an NBA director, Kated, as a lawyer, as a practicing lawyer, Aha. kahit na, halimbawa, binago nila, nag-recant, but yung pong paggawa mo ng perjury was already been committed eh. Okay. So, it will have an effect. Probably, pwedeng kung umakyat sa korte, it can be a mitigating circumstance para bumaba po yung parusa. At depende rin po rin sa mga nag-aakusa at sa prosecutors kung pwedeng pagbasihan para ma-expound sila as a defendant. Pero for me, hindi ko pa po napakinggan buo yung statement nung apat at kung ano po yung nilalaman ng affidavit nila. Sa akin, there should be a categorical denial at sabihin talaga na kaya namin ginawa to, nakalagay dapat doon, inutusan kami ni ganitong tao, itong ganyan. Then, Opo. probably humingi po ng totally nakapatawaran doon sa mga taong pinanggit doon. And mag-hope sila na patawarin po sila. Opo, Attorney Director, meron ba kayong informasyon kung sino naman ang nasa likod nitong pagbaligtad itong apat? Well, as of now, wala pa po kaming information doon sa ganyan. Pero ang aking pong, ang aking pong logical or intelligent guess sa Kated, so to speak, is from the point of investigation, baka napapagod na po itong mga to eh. Sa dami ng kaso na nilabas, baka tapos may mga pangako na hindi nangyari, hindi natupad. At unang-una, yung isang handler nila nakakulong, si Congressman Mike Defensor, at tapos naririnig naman natin sa mga interview ni Atty. Baligod na wala silang mabigay. So, at based on the statement of themselves also, na may mga pinangako sa kanila na hindi natupad. Opo, inyo na ho bang nasilip man lamang o pahapyaw na nabasa yung laman ng kanilang affidavit, tong apat na ito? Ngayon pong araw na to, Kated, babasahin ko. Pero wala po kaming advance na information na nabigay po sa, except there are feelers that there are members nga po nung 18 na mga sundalo na ito na gusto nang magsalita at umalis na doon sa fold na yun. Ano po? Opo. Ito ba'y iimbestigahan nyo itong kung sakasakali man po, no? Well, as you said, hindi pa ho nyo nababasa yung affidavit. Pero kapag huma ito ay inyo na pong nabasa at napatunayan na authentic ka itong affidavit na ito, kayo ba mag-iimbestiga dito? Tama po, Kated, gagawin po namin yun because we will look into the person who is responsible for all these troubles. Ano po? Unang-una titingnan kung totoo ba, alin ba yung totoong statement dito at kung ano yung totoo, sino ba yung taong responsable sa lahat ng pangyayari na ito para po mapapanagot po natin at magkaroon din ng kalinawan sa ating po mga mamamayan. Okay, kasi sir, kung babasahin po natin, nagkaroon kami ng kopya nito, no? Ito ho ngayon po'y kumakalat na nga at may mga ilang pong nagbibigay po ng kopya. Bagamat sabi nga po ninyo, subject for validation po ito. Ito po'y notaryado din. Nandito ho yung pangalan po ng isang abogado ng notaryo. Pero sa kanila pong kwento, maliban doon sa kanila pong pagsasabi, ito po'y aligasyon nito pong sinasabing apat. Isa yung identified kasi hindi nabura yung pangalan sa mga dokumento. Ang aligasyon nila dito, number one, sila umano ay kinuha bilang bahagi po ng blackmail scheme, no? Sa mga taong pangangalanan. At may mga kwento po sila na pinangakuan daw po sila ng mga kanilang umano'y handler ng pera na katumbas nito doon sa kanila pong ginagawang serbisyo, kumbaga, para ho sumali doon sa Maleta Boys na tinatawag. Pero ang kapansin-pansin po dito, Direktor, yung apat, tatlo dito ang meron pong sinasabi, bagamat hindi po pinapangalanan, pero may aligasyon sila dito na sila po ay pinilit umano sa Office of the Ombudsman. Again ito po lamang ang kwento po dito. Baka po mamaya later in the day magbigay na po ng press con dito yung Ombudsman. May aligasyon sila dito na meron daw pong umano'y abogado, nagpakilala ng abogado doon sa Ombudsman nung maghahain na ng affidavit para ho kila Martin Romualdez et al. Ito po sinasabi nila dito, no? Ang sinasabi nila, halimbawa po ng kanila pong statement dito, no? Nang pumunta ako sa opisina ng Ombudsman, agad akong kinausap ng mag-isa ng kanilang abogado, etc. etc. At ipinakita sa akin na sinumpaang salaysay na nakahanda na maliban sa aking lagda. Sinabihan ako na makabubuti sa akin at sa aking pamilya kung ako ay makikisama na lamang at pipirmahan ang dokumento.
Opo, eto ho yun, at et cetera. Pero sabi niya, natakot daw siya. Oo, dahil nga daw po sa sinabihan siya na yung mga tao na handler ninyo nakakulong na ngayon, baka makulong ka rin. Ganun po ang mga kwento, halos pare-pareho, nun 3. So may aligasyon sila dito, umano na during the time na sila nagtungo doon sa Office of the Ombudsman, hindi pinangalanan po kung sinong tao, yung baka nagpapanggap rin po taga-ombudsman, pero allegedly po, ang sinasabi dito, parang yung complaint laban kay Romualdez, ang pinapipirmahan sa kanila ng pilit. At dahil daw po sa natatakot na sila kasi nga bahagi sila ng scheme muna na mag-blackmail daw po at magsinungaling at ginamit daw ho sila sa propaganda sa politika, lalo pa silang natakot dahil nga dito sa kasong isasampa na baka daw po eventually kapag hindi sila nakipagtulungan na naman dito, makulong din sila. Yeah. Well, that should be the subject of an independent investigation, ano po, no? Pero base po doon sa binasa ninyo, saka doon po sa mga ng salaysay, lalo tayo nagkakaroon ng basihan para dapat tanungin pong buti dahil very conflicting na lumalayo po yung mga ebidensya. Marami na pong binabanggit masyado. So, base doon sa statement na yan, with the permission, of course, and in coordination with the Department of Justice and the Ombudsman, the NBI will be willing to look into these allegations in these statements po. Opo. Kasi po, yung nga, again ito po'y aligasyon lamang na hindi nga pinangalanan. Opo, yung sinasabing umano'y abogado sa ombudsman, baka nagpapanggap lang taga-ombudsman yon, pero ang kanilang claim dito, ito po'y daw nangyari doon sa kanilang pagtungo ng partikular na petsa dito sa tanggapan ng ombudsman. Yung pong may pangalan na nasa affidavit dito, sabi niya dito, lubos ang takot ko nung ako'y hinarap ng abogado ng ombudsman dahil alam kong may kapangyarihan silang gawin itong mga pananakot at pagpapakulong sa akin. Lalong-lalo na po na alam nila ang mga ID ko at ilang pang impormasyon tungkol sa akin at sa aking pamilya. Ito pa ho yun, et cetera. So, kumbaga po, lalong nagkaroon ng, di ba? Ang gagalingan nyo po. Oo. So, para bagang, kung paniniwalaan mo ito ng ganun-ganun na lamang, parang meron din pong pamimilit na pag-execute ng affidavit para magdamay particular sa ilang mga individual para makasuhan. Pero kanila pinabubulaanan naman yung kanilang involvement doon sa delivery daw ng pera. No? Opo. So medyo palagay ko nga po dapat siguro itong investigahan din. Well, ang ombudsman ang ombudsman po kung sana nga ang kanilang spokesperson po ay magbigay ng panayam, pero sigurado po kami magbibigay within the day ng reaksyon dito ang tanggapan ng ombudsman. Pero again, sa pangyayaring ito, Director, ano ang basa niyo ho dito? Well, I cannot make a conclusion, no? Ang sa akin lang, unang-una po, alamin yung personalities. Kung sila ba talaga membro ng 18. Kasi hindi ko po naman nakita. Although sabi ko nga, there are feelers that there are members of those 18 na yan na gusto nang bawiin yung kanilang sinumpaang salaysay. And to what extent, hindi ko po alam kung ano extent. So pangalawa po, mas na-establish, alin ba yung totoong affidavit ngayon dito? Alin yung totoong nangyari? So mas malinaw po na investigasyon at mas malalim na pag-iimbestiga na kailangan po pag-usapan ng aming mga ahensya. Kami bilang primary investigating body, ang ombudsman naman po may sarili ring mandato to investigate at andyan po din ng DOJ. So kailangan po natin itong suriin. Malinaw po dito, tatitingnan natin ano ba yung motive ng paglabas, ano ba talaga yung direksyon. So marami po tayong anggulong titingnan. Kailangan makaharap po natin sila at matanong kung paano po ito nangyari. Ang mangyayari po nito, katid babalik po tayo mula sa simula. I-rewind po natin mula sa simula. And to have a conclusion kung ano talaga yung pinakatotoo at logical, hindi lamang base sa pag-analyze, but we have to get additional evidence and informations to support whatever will be the findings po ng mag-iimbestiga po. Okay, at dahil po nga sa kumbaga ang konteksto ho ng affidavit na ito, ang sinasabi daw po na pamimilit umano na paghain ng affidavit para sa pagkakaso ng ombudsman sa ilang partikular na tao, dito ho ba mahalaga din na malaman natin sino na naman ang handler nito?
Tama po kayo. Kasi who will be benefited? Di ba po? Anong benepisyo? Pero hindi naman ibig sabihin if that person will be benefited ay mali or tama. Maaaring baka yun yung totoo. So it's really a big investigation and fact-finding to arrive to the truth. Kasi lalabas po dyan what will be the value ng salita nitong apat na to. Then from the start po, hindi mo na pwedeng pagtiwalaan lahat yung kanyang sinasabi. So, hindi na po pumapasok yung sinasabi ko that there should be additional evidence which will support kung alin pong claim nila yung totoo at tama po. Kasi dito, pinangakuan ako ni attorney, ito na malaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito at bilang katibayan, sinabi pa nito sa akin na etc. mga taong ito, etc. Meron dahon tulong. So, pinangakuan sila ng pera, hindi natuloy. And then, nagkaroon na po ng duda nga, etc. Pero, ngayon, isipin mo din, baka na naman sila pinangakuan ng pera na naman. Di ba? Pinangakuan na naman po ng pera. Tama po kayo. Pero consistent to our findings nga po, doon sa aming investigasyon ng una, lumalabas na dyan. Pero ngayon, ang haba-haba ng panahon, ang daming interview, ang dami nilang public statement, pumunta pa po ng Senado, nagkagulo-gulo. Ang claim nila, parang yun yung talagang they're swearing to the truth. Tapos wala pa sa atin, meron pong ganyan na statement. So, kailangan po nating malaman ano ba talaga ang dahilan at saan ang gagaling at kung sino ang mga nasa likod po. Kung sakasakali po na mapatunayan po ng inyong mga ahente na may basihan itong mga bagong aligasyon ng apat na ito ba'y karagdagang kaso kila Attorney Baligod at kila former Congressman Mike Defensor? Opo, malinaw po yan. Kasi sabihin, obstruction of justice yan. Tsaka yung you're encouraging a person to bear false witness ka doon sa isang hindi naman po nangyari at ginawa. Yun po yung ating titingnan dyan. Mas marami pong dapat ipaliwanag. Okay. Iimbitahan nyo ba itong apat na to sa NBI po, formally, sir? We have to identify first kung sino po sila, yung apat na yan. Kasi hindi naman po pwede na manatili na ganun. Ang isa lang question ko nga dyan, bakit kailangan magtakip pa ng mukha? Alam naman natin, nung sa 18 nun, matapang na lumalabas na nandiyan po So, ang malinaw dito, kung sila talaga member doon sa 18, malaki pong mess to. It's a big mess na nandiyan sila na the only thing that will save them is lumabas na talaga yung katotohanan, not only from their words, but they should come out with the supporting evidence and supporting testimony of other personalities po siguro. Yung isang affidavit dito, na lantad yung pangalan na nag-execute, may abogado pati ho yung kanyang pangalan nandito rin, etc. ng mga detalye, yung kanyang lisensya, etc. Ito ho bang abogadong ito ay kukontakin po ninyo para makausap din? Ayan, siguro po. Kasi kung kilala na, pwede na po nating ipatawag para magbigay linaw. Kasi legally, meron pa po tayong mga question din dito. Kapatid, tingnan po ninyo. Yung 18 na yan, effectively, they're under the care of their lawyer. And who is their lawyer? Technically, si Attorney Baligod, hindi po ba? Doon po sa under our practice, doon sa practice po bilang abogado, you cannot come in as a lawyer na itong tao na to unless meron kang tinanggal mo na yung lawyer na yun. But of course, impliedly, tinanggal na siguro si Attorney Baligod because of the statement. If sila nga po yung membro ng 18 na yan. So, yung sinasabi ko lang po rito, ang daming complications, pero mabuti kung sinasabi niyo po, may lumabas na lawyer at may pangalan na, we'll probably subpoena them. But first, before we do that, we have to coordinate with other agencies like the Department of Justice and the Office of the Ombudsman po. Okay, sige. Yan huy kaninyo, misteryo din. Kasi noong sila'y lumantad na sa ilang pagkakataon, sa ilang mga okasyon, ang kanilang mga muka, ngayon po, lumantad yung apat, takip na yung muka, sa ilang sa interview ng media, at dito nga po sa ilang news outlet, That's a mystery now, Director, Tama po kayo. Yun din nga po yung observation ko kasi you cannot cover the truth Magkaiba naman po to. Ito naman pong request sa amin itong babalik kurso lang po ibalik with your permission itong pagtatakip ng mukha nitong ating talent manager tsaka nung babae. That is the request that we have to give in dahil hindi naman po sila lumalabas pa publicly. Pero dito po sa lantad na po yan kung sino-sino na po nag-interview. Mas maganda kung lumabas talaga kasi
alam nyo, yung with social media ngayon, they can be so cruel. Lalo na kung nagbago ka ng stand, hindi mo nakakampi yung isang team, eh sigurado yan, kakakatakot na bashing ang dadanasin po niyan. At kung sino-sino pagbibintangan. O sige po, so Director, I think this is a developing story at within the day, Tama nga baka po magkaroon po ng clarity na po, no? Dito po sa pinakabagong Yes, balitang Captain. ito sa sinasabing napapakilala na Maleta Boys. Salamat.